Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Pedro and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, Blue Bar and Resto, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor, West District, Sorsogon City, Dermcure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Soto Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City. SM City Sorsogon, Honorable Lubimir M. Lubidina of Pilar, Sorsogon. Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon. Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon. Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon. E. Chongson Builders, Barangay Dila, Santa Rosa, Laguna. Hershey's Food and Refreshments. Judge Solar Lights Trading. Zia's Beach Place. Iyata Beach Sanctuary. Okay, magandang umaga Pilipinas kong mahal, Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng nakatutok sa ating programang Issue Ora mismo ngayong araw na ito. Huwebes po mga kaibigan, huling araw ng buwan ng Oktubre. Ang inyong likod si Rosario Amistoso, makasama rin siya isang oras na siyang pag-discuss ng mga napapanahon na issue dito lamang po sa loob at labas ng probinsya ng Sorsogon. Live na live tayo sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon. Okay, magsama-sama tayo. At bigyang daan muna natin ang ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, Leon, super typhoon na. Pangulong Marcos pinaghahanda ang mga LGUs sa bagyong Leon. At Duterte Death Squad iniimbestigahan na ng PNP. Narito na ang detalye na ating mga balitang pambansa. Leon, super typhoon na. Isa na ang super typhoon ang bagyong Leon na nagbabanta sa extreme northern Luzon, lalawigan ng Quezon at Bicol. Alas 11 ng umaga kahapon, ang sentro ng bagyo ay namataan ng Pag-asa sa layong 350 km silangan ng Kalayan, Cagayan. Taglay ang lakas ng hangin na aabot sa 185 km bawat oras at pagbugso na 230 km bawat oras. Si Bagyong Leon ay naging isang super typhoon nang lumapit ito sa Batanes. Dahil dito nakataas ang signal number 3 sa Batanes eastern portion ng Babuyan Islands at northern portion nitong ng mainland Cagayan. Ito pong balitang ito ay kahapon pa po. Sa ngayon ay nasa signal number 4 or 5 na po ang Bagyong Leon. Sa iba pa mga balita, Pangulong Marcos pinaghahanda ng mga LGU sa Bagyong Leon. At sa detalye, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang iba't ibang local government units sa bansa na maganda sa pagtama ng Bagyong Leon. Ginawa ng Pangulo ang utos sa pagbubukas ng Maersk Optimus Distribution Center sa Calamba City, Laguna. Ayon sa Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration or PAGASA, patuloy na nagbabanta ang Super Typhoon Leon sa Northern Luzon. Kamakailan lamang tumama ang Bagyong Christine na nagdulot ng pagkasawi ng mahigit 100 katao. Kaugnay nito, pinayuhan ni
Chris Bendijo, tagapagsalita ng Head Executive Assistant ng Manila International Airport Authority, ang mga pasahero na i-monitor ang bagyo sa posibilidad na magkaroon ng kanselasyon ng biyahe ng mga eroplano. Ipinaliwanag pa ni Bendijo na posibleng sa paliparan ay hindi pa masama ang panahon pero posibleng iba ang sitwasyon sa destinasyon ng ilang pasahero. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Duterte Death Squad iniimbestigahan na ng PNP. Sa detalye, bubusisiin ng Philippine National Police or PNP ang umano'y death squad ni dating Pangulong Rodrigo Duterte matapos itong umamin sa kanyang pagdalo sa pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jane Fajardo, bagamat binawi ni Duterte ang pagkakaroon ng Davao Death Squad, kailangan pa ring maimbestigahan ng mga pulis ang naumano'y mga miyembro nito. Sa pagdinig ng Senado sa War on Drugs ni Duterte, tinukoy nito ang ilang mga dating PNP officials na miyembro ng Death Squad. Sinabi ni Fajardo na inatasan na ni PNP Chief General Romel Francisco Marbil na siyasatin mabuti ang pagkakasangkot ng mga dating pulis, gayon din ang mga kasong may kinalaman sa illegal drugs. Ngunit kumambyo si Duterte nang sabihin nito na hindi mga pulis ang miyembro ng Death Squad kundi mga gangsters. Tiniyak naman ni Fajardo na walang sacred cows sakaling mapatunayang sangkot ang mga pulis sa Death Squad ni Duterte. Dagdag pa ni Fajardo, maling gamitin ang mga pulis sa krimen, tanging hangad ng PNP ang pagpapatupad ng batas at peace and order. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Filipino Star ngayon. Magandang umaga po at magbabalik tayo makalisang ilang paalaala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Naghahanap ka ba ng mga serbisyong pang-agrikultura at pasilidad para sa inyong pangangailangan sa pagsasaka? Pumunta sa 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative. Nag-aalok ang 222 Agri-Industrial ng mga serbisyong pang-agrikultura tulad ng dairy milk processing, grains and machinery center, vermiculture, apiculture, cacao farming at maraming pang iba. Bisitahin ang kanilang opisina at bumili ng masasarap na pasalubong sa kanilang Berry Box Store na matatagpuan sa Bonifacio at Aguinaldo Streets, Barangay Manook, Gubat, Sorsogon. Para sa karagdagang impormasyon, maaaring bisitahin ang kanilang opisyal na Facebook page, 222 Agri-Industrial Corporation, o kontakin ang kanilang cellphone number 0931-931-2289. 222 Agri-Industrial Corporation, isang korporasyon na pag-aari ng Gubat St. Anthony Cooperative.
Isyu ora mismo. Isyu pampubliko. Isyu pagklaro. Isyu hatod aksyon sa Indo ora mismo. Isyu ora mismo sa Bicol TV. Okay, nagbabalik kita sa tuyang programang Isyu Ora Mismo ngunyan na daw na ini. And syempre, live na live kita sa Giraray sa tuyang programa. Not po mga tugang ang sa tuyang ang babasahon ta na sarong pangapodan. Sabi digdi, ito po pinasa lang sa tuya kan sa tuyang kaibahan sa media na si Kikay. Sabi niya, Dear Labalan family, we at Spirit FM extend our deepest condolences to you during this difficult time. The passing of Sir Bon DJ Sky Labalan, a beloved colleague and friend, is a great loss to all who knew him. His vibrant personality and dedication to his work touched many lives, and his presence on air will be dearly missed. Please know that our thoughts and prayers are with you, and may you find comfort in the love and memories you shared with him, and may his soul rest in eternal peace. With heartfelt sympathy, Spirit FM and family, and of course, Bicol TV Sorsogon. Condolence po sa family ni Bon Andre Labalan, DJ Sky. Okay? Yan po, ang sa tuyang pagtaon ng condolence. And syempre, ngunya na daw nini, nagpapabot po ng good morning ang sa tuyang mahigoson as in nagiging nagiging fighter na si Ma'am Carmen De Llosa. Good morning, Ma'am, all the way from Australia. Kasi ang mga comments ni Ma'am sa bako lang sa tuyan sa ibang mga post, talagang kumbaga diretsahan, daing paligoy-ligoy. Si Sir Noel Lorilla Juneda, maray na aga man po. Salamat sa pag-send kang 10 stars para sa tuyong programa ngunyan. And of course, sa mga gusto po magtabang, magtauning donations para sa mga nasalantakan Bagyong Christine, pwede po kamo mag-send sa muya ng mensahe sa page kan Bicol TV Sorsogon. Padagos mo po kita nagkakalap ng mga donasyon para sa tuyong makatugangan na nasalanta digdi mismo sa Sorsogon City or sa probinsya kan Sorsogon. Dahil nga baga kahapon nagdeklara na nin state of calamity ang sa tuyang gobernador na si Governor Edwin Boboy Amor. Yan, mientras na paghanap ta, no? Sorsogon. Mientras na pighanap ta po ining ang post bagadigdi na kung saan nagdeklara na nin nagdeklara na po ang gobernador ning state of calamity digdi po sa probinsya kan Sorsogon. And may mga nagharapot nga ni baga, bakit ngayon ka lang? Sabi, despite of luminipas na ang sarong semana sobra, tama, to be exact, 1 week kang magpaapod ng press con si Governor Boboy Amor nganing ipasa sa mga LGUs
sa mga LGUs ang desisyon kung sinda mapaluwas or ma-declare ng state of calamity. That was October 23. Yun na October 23 na kung saan ipinaubaya ni Governor Boboy Amor ang pagdeklara sa mga LGUs kan Sorsogon kaiba ng city government kung ma-declare o dae. So sa araw kitong aktwasyon data po kuha ang logic after a week ngunyan lang nagdeklara ng state of calamity kung saan kadakol na ng mga nagkapir na LGUs ang naghinguha na makadeclare ng state of calamity. Parehas kang Matnog, Huban, Dunsol. Na bago pa man ko na kung that day idiniretso na ni Governor Boboy Amor ang pagdeklara dahil nakuta nagkasuin ng LGUs. Di ba automatic yan? Pag nag-declare ang probinsya, pababa sa mga munisipyo hanggang sa barangay level, kairibahan na yan sa pag-declare kang probinsya. Anong nangyari? Pasaro-saro lugod. Kaya dakol kinagnalas ka ito, natataday nagdeklara ang provincial government. Ini matapos gibuhon ang special session kahapon, October 30. Special session dyan sa guniang panlalawigan. Na kung saan pigtukar duman ang rekomendasyon ng Sorsogon Provincial Government sa pamamayo ni Governor Boboy Amor. Kung saan sa base sa rekomendasyon o ang datos na pigbasihan ni Governor hali sa Provincial Risk Reduction Management Office na mismong nakakaagduman na igwaki 895 million kabuang pinsala sa agrikultura, infrastruktura, mga nagkaraot na harong darakan bagyong Christine. Ano ang paghiling tadigdi? Sabi ready na ang probinsya kan Sorsogon. Bingangalas kita. Saan ready ang probinsya kan Sorsogon? Ready na in 1 week time saka lang nakapaluwas ng datos? In 1 week time, amo lang magdeklara. Nataan albay, automatic. Nakapagdeklara, kamsur. Nakapagdeklara tulos. Ngunyan ang hapot bakit ngayon ka lang? Dahilan ba sa may mga isa na alang-alang? Kasi maliwanag po baga sa press con kang last October 23. Sabi ni Governor Boboy, hindi na siya madeklara ng state of calamity kay ready na ang probinsya. Then, nagdeklara ngunyan. Maliwanag na sinabi niya na dahil na siya madeklara dahil naka-ready na ang probinsya. Dahil ko alam kung saan naka-ready na. That was Wednesday. Naka-ready na ang probinsya para saan? Para ipadagos pa kota ang Kasanggayan Festival. Kaya dahil nagdeklara. Ngunyan, tapos ng Kasanggayan Festival, dahil na-cancel man ang mga activities, ngunyan lang madeklara. Pasintabi lang po sa nagiging
malikot na kaisipan ta, ano? Pero garo arog po kaya na hiling ta na realidad. Di ba? Intact man baga ang pondo, sabi nga ni. Una nagduda kita, natataday nagdeklara. Duang bagay. Because October 23, nakulon pa ang nakalinya ng activities para sa Kasanggayan Festival. Pag nagdeklara ka to, pag nagdeklara ka ning we're under state of calamity, was out gabos ng mga activities kang Kasanggayan Festival. 23, 24, nagpaluwas naman ng issue na kansilado gabos na activities kang Kasanggayan Festival. So, nalihis naman ng isip ta. Dahil siguro nadeklara, tabaad, nagastos ko na akong sain ang pondo para sa state of calamity. Initabi, malikot na pag-iisip ta niya, no? Then, niyan, kunain, nakapadara na ng mga ekipahe, mga equipment sa Kamsur, Albay, saka kita madeklara ng state of calamity. Aber daw, Maestro Obet, anong pananaw mo kay ni? Ano daw ang pananaw mo kay ni, Maestro Obet? Garo kumbaga, nakapanaon na ng ayuda, nakapanaon ng mga relief goods. Dangan deklara ning we are under state of calamity. Di ba? Sabi ni Ma'am Carmen De Llosa, na kay man magdeklara ang gobernador nyo, intact man ang balay na ang mga negosyo niya. Arog kayo ni na pananaw ni Ma'am, nataman nga data madeklara si gobernador, intact man ang balay tapos mga negosyo niya. Garo nakaisip kita dining malain kung isipon paano nga ni madeklara na kumbaga tapos na ngunyan lang madeklara garo man lang inisupik apod na mga pulis kung saan tapos na ang kuan sa kamaarabot. Kung saan tapos na ang pangyayari sa kamaabot. Ngunyan man sa tuya, iyon ang makangalas. Kunhain, pahupa na nakapanaon na gabos kang relief goods na maski padit-dit nakabangon na ang tao. Iyo man madeklara na ning state of calamity. Or iyo man nagdeklara na. So, garo mapapaisip ka talaga. Mapapaisip ka talaga. Why only now? Sabi pa ni Ma'am Carmen, only in the Philippines. Siguro ma'am, not in the Philippines. Only in Sorsogon. Only in Sorsogon. Sabi nung pag ready na. Only in Sorsogon na after a week, saka lang nag-decide na magdeklara ng state of calamity. Pero, kang nag-press con, dahil naman dapat magdeklara ng state of calamity ang Sorsogon, ready na daan ini. Ready sa anong bagay? We are not criticizing, We are not criticizing the provincial government. We are only asking, bakit ngayon ka lang? Sa puntong ini, pirmi ka mahapot. Bakit ngayon ka lang? Makangangalas baga?
kung saan nagkaraso-kaso ang munisipyo, ang huban diit pa dahil makadeklara ng state of calamity ta ang mga kalaban, pigahanapan talaga ng by the book na report na damage, black and white. Diyos ko, nahiling na nindo, may nagadan dyan sa huban si Sir Hill Militante. Nagadan dahil sa pagsagop akang bagyo. Perang barangay dyan ang lubog sa baha. Naahiling nindo, kanya-kanyang post, ka mga baha, naghahagad ng ayuda. Tapos, hagadan pa nindo ng black and white na 30% damage bago madeklara. Dapat sa indo day naburutuhan kang tao. Dapat makamangno kamong hubang nun kung sino ang dapat na ilihir nindo dyan. Constituentes nindo, ang dudupahan nindo bako man taga ibang lugar. Pero nagduwa-duwa pa kamo magtao, magdeklara, magibo kay resolusyon, pighanapan pa nindo. Huning by the book na 30%. Hinalungkat ko taan nindo sa Facebook kung ano itong mga pinos dyan sa huban. Bakong hanapan nindong by the book. Puro nindo ginawi. O this time, nagdeklara na si Governor Buboy Amor ng state of calamity. Base yan sa datos na itinaukang DRR. Ibig mo sabihin, kung ang DRR palan, natapos nagtausin na ng data after a month, saka palang ma-declare ng state of calamity. Kaya ini ang kahaputan ta, banwaan. Anong klaseng paggugobyerno ini? I'm sorry to say this. So mga tugang, tawan-tangon ng dalan ang special report ni Maki Gomez para po sa Bicol TV Sorsogon. Maki, pasok! Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Nasa ilalim na ng state of calamity ang provincial government of Sorsogon sa isinagawang special session ng Sangguniang Panlalawigan nitong ika-30 ng Oktubre ay tinalakay dito ang rekomendasyon ng Sorsogon Provincial Government sa pamamagitan ng sulat ni Governor Buboy Amor at Disaster Risk Reduction Management Office na patungkol sa pagdeklara ng state of calamity. Nakasaad din dito ang 895 milyon na kabuuang pinsala sa infrastruktura, agrikultura at mga nasirang kabahayan na dulot ng Bagyong Christine. Matatandaan na sa isinagawang press conference itong October 23 matapos ang Bagyong Christine ay binanggit dito ng gobernador ang ukol sa pagbibigay ng diskresyon sa mga mayor ng bawat LGU ng pagdideklara ng state of calamity. Nabanggit din niya dito na kung magdideklara umano ng state of calamity, ibig sabihin umano ay hindi pinagtrabahuan. So niyan, ang executive order na pinaluwas na, depende sa LGU kung magdeklara state of calamity. Piloso po ako, namipiloso ko pala na ako. Pag nagdeklara ng state of calamity at this time, ba't sabihin hindi ka nagtrabaho? Ba't sabihin hindi ka nagtrabaho? Yes, may benepisyon pagdeklara sa state calamity. Siya nakatukaw. Makasunod ka, walang meaning. Ay, di ba ka? So, mabuko tabi, nagamitan niya ng poder dahil kami nag-meeting na. Nakaprepare na sila. Di, palapakan niyo sila rin. Kasi, kung sabihin, nagtrabaho ka na. Di ba? So, pag nag-declare ka niya, anong tuloy mo? Kapag ang tao, anong tuloy? Maki Gomez, Bicol TV. Ang programang ito ay hatid sa inyo ni Ian Rinovalles sa pagtulong mabilis. Ayan mga tugang, so nahiling tano ang special report ni Maki Gomez. Ibagang hapot duman, ha? Bakit ngayon ka lang? Samantalang kan
pangyayaring ito na bago ta nag-declaring state of calamity, nagpalos na baga siya ning presscon na ipinaubaya na sa mga LGUs. Then, ang data masabutan, why only now? Only in Sorsogon. Sabi ko nga ni, tulos-tulos man nagdeklara ng state of calamity ang Albay, ang Kamsur, pero ang Sorsogon, hindi ako ano pang pighalatala na kahapon lang nag-declare. Ano daw ang benepisyo kang pag-declare ng state of calamity? Simple ho nun baga, tulos na mababaan ayuda. Ang mga tao makaka-avail ng loan. Calamity loan na pig-apod. Pero why here in Sorsogon is nahalo yun. Pero sabi nga ni Baganinda, huli man daw at magaling nahabol din. Ayan mga tugang sana maging aral na ito sa atin. Habo ko po magsabi ning mali, habo ko magsabi ning tama. Ang sakuya lang, inda sana. Kasi nga kung isipon, pero para garo mataram ka kaaning nang hihinayang bagan makahihinayang baga pagparaisipon na dapat ko ta na na-enjoy kang mga constituentes ta ang araw kayong deklarasyon. Kaya lang sad to say, nangaipo man girari kita ng kasimbagan. Sabi nga ni, garo sa lungat. Nagpadara ka ng mga ekipahe sa ibang lugar, matapos ka makapadara, iyo ka madeklara ng state of calamity. Ang mga equipment mo, yaon na sa yaon na sa sabi baga naman ni Gububoy gusto sabihin na kay madeklara ka ng state of calamity kung nagtrabaho, kung pinagtrabaho aning amay. So gusto sabihin ta nagdeklara ng state of calamity dahil inipig trabahoan, di ba? Kaya nga sabi niya to bago tayo magbitaw ng pananalita, iisipin din natin ang kalalabasan. Nauna na kita nagsabi na dahil ka madeklara. Garo ini laban ubawi. Happy watching man po kay Ma'am Gloriosa Lolo. Salamat po sa stars na pinadara nindo. Ang comment ni Ma'am Gloriosa, tiba ad po nagamit ang pondo ta sa Dakul ki celebration. No comment ako dyan, ma'am. Pero parang kasi man po ang basihan natatada itulos nag-declare. Tapos kung nag-declare na, ibig sabihin baka nalagyan na ng pondo ang ginamit na pondo na ibalik na. Magkakahanapan kasi. Yan. So, di bali pong maging marumi ang isip nyo, wag lang ang isip ko. Takong tanig di lamang po sa Sorsogon City. O di, siyempre, dagos na kaan, sabay na kaan ang Sorsogon City sa deklarasyon kang provincial government. Tas sabi man po baga ni Mayor Esther Amor, laban bawi man ini. Una, may sabi madeklara
Later on, dahil nanda ko na madeklara, okay naman. Wala naman daw masyadong damage ang Sorsogon City. Wala palang damage ha. Sana nag-ikot po ang mga tauhan ninyo, Mayor. Diyan lang sa Barayo, sa Pamurayan. Pamurayan, baha ng grabe. Himaluto, baha ng grabe. Rizal, Makabog, Bulabog, Burabod, Salog. Diyos ko. Halos grabe ang baha. Diyan sa Piot. Grabe, parang tayo, baga namutang kita sa pigapod na bulag sa katotohanan. Ang araw kaya naging sistema, para tayo naging bulag sa katotohanan. Dapat ko na isa na lang alang taman. Garulugod kita ka naging laban umbawi. Isipon mo sa pa ba yung munisipyo ang nag-declare ng state of calamity before na mag-declare si Guboboy Amor? Donsol, bako niyang Kaalyado, ang mayor duman. Huban, bako niya man Kaalyado. Matnog, bako niya man Kaalyado. Iyon ini ang mga number 1 na nag-declare kang state of calamity. Hutulugod na mga kabers niya ang mayor, garo talumatam na mag-declare ng state of calamity. Bulan palan, nag-declare may state of calamity. I don't know ang erosin, garo daiman. Ang aram ta lang po, kung may aram po ka mo na nag-declare, pakichat lang po ako, siyempre, nagugurang na sa to yung mikropono, kada na masyado na natatandaan. Kaya ini po ang sakuyang pangapudan sa ngunyan tabi man. Sabi nga ni, think before you click. Isipin muna natin bago tayo magsalita. Bago tayo magbitaw ng pananalita, isipin muna natin ang magiging resulta nito. Paras nga nag-declare na si Guboboy ng state of calamity, ngunyan kahapon lang. Pero prior to that, nagsabi siya, ibig sabihin, pag nag-declare tayo ng state of calamity, hindi tayo ready. Ready daw ang Sorsogon, kaya dahil nag-declare ng state of calamity. Si ready sa anong bagay? Ang hapot na dyan, ready sa anong bagay? Diba? Yan lang pong kaputan Ready nga sa anong bagay kita naging ready? Kung ini po na pigtataram ko, dahil na natataram kang kapwa komedya, I am very vocal to say this. Kasi aram ta po, dakol man ka naghapot, dakol ka nangaipo, nin kasimbagan sa isyu na ini. Sabi pa po sa reaksyon pa ni Ma'am Carmen De Llosa, kaya mga taga Sorsogon, pag-isip-isip kamo kung sino ang butuhan niyo. Mahatagan lang kamo sin manok, butuhan na niyo. Kita digdi sa Sorsogon. Pero may kita nagsasabi, baguho naman, permi na lang. We are for the change. Pagbabago. Hindi nakita lang ng kanto Sansang Ribo. Wala nang pagbabago. Doon na tayo sa dati. Iyan po ang makamarumundo sa tuya ng mga butante. Talagang padagos kita nagiging buta sa sitwasyon. Huna ako sa pag-edukar ko digdi, haliun ta na ang paging butante. Dapat maging elektor. I-elect niya to ang karapat-dapat. Bago itong butuhan ta, ang pagkaaga, makatao sa tuya ning buto-buto na nilaga.
Di ba? Makamurumondo po yun na sitwasyon na araw kayo ni pagparesipon ta. Na sana man, matawan ta ko ta ini. Ning tamang sistema. Sabi ba ganun ko, Boboy? Lagyan ng sistema ang sistema. Pero, sa sistema niya, tama daw ini na nag-enot ka na nadeklara. Dapat ko taan na, pinanindigan mo na lang ito. Na pagdeklara mo na dahi ka ma-declare ng state of calamity. Total, naghinguhan naman ang ibang munisipyo. Anday naghingo, bahala kam sa buhay niyo. Man lang ini ang nahiling ta mga tugang na dapat matawan ning kasimbagan. Ilatag ta ko ta, nano kay kepan mag-declare dahil araw kay ni ang danyos. So, why only now? After a week? Or kaya, during the press con, last October 23, sinabi mo na lang ko ta, bago kita mag-declare ng state of calamity, hilingon tangon ang naging danyos. Then, kung karapat-dapat na kita mag-declare ng state of calamity, ayun na. Bako itong atras bawi. Sulong bawi. Sulong atras. Sinulong mo na ka ma-declare state of calamity? Or dahil man nga, dahil ka man nagsabing dahil ka ma-declare, ipinaubaya mo sa mga munisipyo. Later on, nag-declare ka man giraray. Pero, dahil man valid reason na i-declare ko na lang ang state of calamity sa kahagadan kan sa kuya mga constituentes dahil ang dakadakol ng mga munisipyo anda iman nag-declare ng state of calamity. So, sa paagi kan pag-declare ko, para ini sa Indo, to avail kung anuman ang benepisyo na makukuha nindo sa pag-declare ko ng state of calamity. Arog na lang ko ta kayan. Kung arog kaya naging pahayag mo, Gob, very good. Kahapon, umabunod ko pa nga si Gob dahil sa pinadara niya ng mga heavy equipment sa ibang lugar, sa ibang probinsya. Partikularmente sa Albay asin sa Kamsur. Tapos pakaralig ng equipment sa kaman magdeklara siguro ng state of calamity. So, ang nangyari kayan, Baralik! We are under state of calamity. Jesus, just go. Habo ka na. Bad. Mauritan naman kita rin dito. Kaya ka man, Sauro. Permi ka, Ikis. Dahilan sa mga panaramon mo. So, mga tugang niya po sa ito, naging programa ko niya na aldaw na ini, We are under state of calamity. Ang hapot lang dyan, why, oh why? Kaya ba ng bilik na staff kan Bicol TV Sorsogon ang sa likod, si Rosaura Mistoso na mamaaran na po para sa programang Issue Ora mismo. Digla mo po sa Bicol TV Sorsogon. Abangan kita saga, same time, same place, same station, Bicol TV Sorsogon. Issue Ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo Ora mismo. Issue Ora mismo sa Bicol TV.